Nakautang ka na ba? At parang hindi natatapos ang iyong bayarin. Isipin mo ito, umutang ka ng 1 million pesos. Pero ang interest mo ay 100,000 kada isang buwan. Sa loob lamang ng ilang buwan, lampas kalahating milyon na ang interest mo. Legal ba yan? O pananamantala na? Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2020, binago ng Korte Suprema. Sa video natin today, pag-uusapan natin ang isang mahalagang kaso. Ang kaso ng Quaton versus Salud. Isang desisyon ng Supreme Court na malinaw na nagsabi, hindi lahat ng napagkasundo ang interest rate ay valid. Sa kasong ito, si Quaton ay umutang kay Salud ng halagang 1 million pesos na siniguro ng isang real estate mortgage. Kalaunan, nagkaroon ng kaso para sa foreclosure ng mortgage na isinampa ni Salud laban kay Quaton. Gayunman, sa pagresolba ng kaso, natuklasan ng korte na ang mortgage ay walang bisa sapagkat ito ay isinigawa ni Quaton ng walang malinaw na otoridad mula sa tunay na may-ari ng ari-arian. Sa kabila nito, kinilala ng korte ang obligasyon ni Quaton na bayaran ng utang. Ngunit ang mas kritikal na usapin ay ang interest na ipinataw sa loan. Batay sa kanilang kasunduan, ang utang ay may interest rate na 10% per month na kalaunan ay naging 8% kada buwan. Sa loob lamang ng panahon mula Pebrero 1992 hanggang Agosto 1992, ang interest na naipon ay umabot sa higit kumulang 610,000 pesos, bukod pa sa prinsipal na 1 million pesos. Dahil dito, ang kabuuang obligasyon ay lumobo sa mahigit 1.6 million pesos sa loob lamang ng ilang buwan. Dinala ni Quaton ng usapin sa Supreme Court. At ang tanong, valid ba ang 10% at 8% monthly interest kahit ito ay napagkasunduan ng mga partido? Ang sagot ng Supreme Court, hindi po. Ipinaliwanag ng korte na kahit nasuspend na ang usury law, pero hindi ibig sabihin ito na walang limitasyon ng interest. Oo, may kalayaan ng mga partido na magkasundo, pero hindi absolute ang freedom to contract. Kapag ang interest ay sobra na, kapag ito ay hindi na makatarungan, kapag ito ay malinaw na mapang-abuso, maaari itong ideklarang iniquitous, exorbitant, at unconscionable. Sa kasong ito, sinabi mismo ng Supreme Court na ang 10% o kaya naman ay 8% interest kada buwan ay labis, hindi makatarungan at taliwas sa moralidad. Sa batas, ang ganitong uri ng kasunduan ay itinuturing na contra bonos mores o labag sa mabuting asal. At dito, mahalaga nating dapat tandaan, kahit may kasunduan pa kung ito ay unconscionable, maaari itong ideklarang void sa ilalim ng Civil Code. Kaya ano ang ginawa ng korte? Hindi nila pinayagan ang sobrang interest. Sa halip, ibinaba nila ito sa 12% per annum o kada isang taon. Isang rate na itinuturing na makatarungan sa ilalim ng batas. Ang mahalagang aral sa kasong ito, hindi porket pumirma ka sa kontrata, legal na agad ang lahat ng nakalagay doon. May limitasyon pa rin ng batas, lalo na kung may pang-aabuso. Ang bottom line, may limitasyon ng interes sa utang. Hindi lahat ng kasunduan ay enforceable. Protektado ang borrower laban sa sobrang interest. At ang korte ay may kapangyarihang itama ang hindi makatarungan. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Atty. Claribel Lucila.